ka sanang magagalit. Pero napag-isipan ko na mas ikabubuti siguro kung pagpaliban muna natin yung araw ng kasal natin. Nagbabakot ka. Hindi naman sa nagbaback out ako. Akin lang. Urong lang natin yung araw ng kasal. Ano to? Parang pelikula na uurong-urong may petsa. Rosa Camila, magpakasal na tayo. Yung mga imbitasyon natin ay pamigay na natin halos lahat. Meron na tayong date ng kasal natin. Akin lang naman. Ayoko makita si Mamang lumalakad sa simbahan na may benda. Sa Ate Lucinda, hindi pa makakalakad. Tapos, isa pa sa mga sponsor natin, pumanag pa si Tita Doris. Mapapalitan sila. Rafael, hindi ba mas madali namang palitan yung araw na lang ng kasal? Rosa Camila, alam mo mapamahiin akong tao. Alam mo ba kung ano mga kasabihan ng mga matatanda sa mga kasal na inuurong? Ang mga kasal na inuurong hindi natutuloy. Pamahiin lang naman yun akong ano eh. Na minsan dapat ikakasal na ako. Naurong. Ayun, hindi natuloy. Thank you very much. Madam Vice President, pinag-uusapan na po sa mababang kamara ang mga bagay at hakbang na dapat namin gawin para maitama ang mga pagkakamaling kinasangkutan ng unang dalawang pamilya ng bansa. Maraming salamat naman sa inyo. Talagang maaasahan kayo. Salamat. Magagandang bigay na bulaklak ni Presidente Montemayor. Kailan po siya dumating? Bulaklak lang niya ang dumating. Hindi ang presidente. May sakit daw. My God. Unang pagsubok pa lang ng presidensya niya, nagkakasakit na siya. Maraming beses pang mauulit yan. Alin po ang pagsubok sa kanyang presidensya, Madam Vice President? Hindi. Ang pagkakasakit niya. Gusto ko lang sana magpaalam kay Lucinda. Hindi na kailangan. Hindi mo naman siya kaano-ano eh. Nestor, magkaayos na tayo. Hayaan mo magkaayos na rin kami. Salamat sa pagdamay mo. Wala yun. Nagkaayos na pala kayo ni Nestor. Masaya na rin ako para sa'yo. At kayo rin ni Rosa Camila. Alam mo, masyado marami na nangyari sa atin. Sana matuloy na rin kayo. Napuspone ang kasal namin. Parang gusto ko muna mapalayo. Matutuloy pa rin naman ito, di ba? Lucinda, nagpunta ako dito para magpaalam. At gusto ko sabihin sa'yo, masaya ako. At nabuhay ka. Alam mo ba, nararamdaman kong lumulutang na ako palayo sa katawan ko. Ang boses mo na nagpabalik sa akin. Narinig mo sinabi ko. Na mahal mo ako. Oo. Maraming salamat,
Hanggang doon na lang yun. Rosamila. Wala sana ako kay Lucinda pero nakita ko eh. Hindi mo mapasok. Siguro pupunta na lang ako doon kapag lumabas na si Rafael. Bakit? Nag-away ba kayo? Gusto kasi sana na iurong yung petsa ng kasal. Pero hindi siya pumayag, nagalit siya. Hindi niya maintindihan yung rason ko na ang daming gulo na nangyayari sa pamilya natin ngayon, mainit sa dyaryo. Hindi talaga matutupad yung gusto niya ng kasal na tahimik para sa amin. I'm sorry. Let's just say it, Iluminada. Kapag ang una kong binigyan ng presidential pardon ay ang mismo kong anak na ginamit pa ang telebisyon para ipakita ang pagpatay kay Doris Valiente, baka singhalan ako ng mga kritiko ko for blatant abuse of power. Hindi naman kailangan ngayon eh. Makakapaghintay si Alberto kahit 1 taon para mapagsisihan din niya ang pagkakamali niya. Hindi ako mangangako, Iluminada. Pwede kang mangako, Leandro, ayaw mo lang. Mas gusto mo pang mabuhay si Alberto kaysa sa akin. Kung natuluyan ako noon, nung pinagkaitan mo ako ng gamot na kailangan ko, dahil sa tindi ng galit mo, baka wala ka ng asawa ngayon. At tinitya ko sa iyo, wala ka na rin, Alberto. Kaya hindi ako mangangako, Iluminada. Hindi lang ng galit yun, Leandro. Nagdasal ko na ito. Ang ipagdasal mo na hindi sana magkaisa ang taong bayan na hilingin na ma-lethal injection agad si Alberto. Pray for that! Ma, Bakit na naman? si Phoebe nag-text eh. Nagbabanta na naman. Tomas, Crisanta na lang ay tawag mo sa akin dahil hindi na ako presidente ngayon. Madam President, para sa akin, ikaw pa rin ang presidente. Well, salamat, Tomas. Isang bagay lang naman ang pinuntahan ko dito eh. Kasi gusto kong itanong sa'yo kung anong plano mo o kung may plano ka na ba makipag-ayos o makipag-usap kay Presidente Montemayor. Well, kung kailan, Madam President, wala kasi akong plano makipag-usap sa kanya. Bakit naman, kahit na ba para sa partido natin, baka apihin niya or, pahirapan niya or even my past administration, baka kusisiin niya. Or even some secrets that you may have that he might unearth. I will make the appointment with President Leandro Montemayor for Tomas. Don't you think so, Crisanta? Well, I think that's a very good idea, Sarina. Please do so. Hayop ka, Cruz. Nang dahil sa'yo nasira ang buhay ko, nasuspindi tuloy ako! Eh di sumama ka na sa amin. Patayin na lang ninyo ako. Gusto mo ba talaga? Alam mo, ikaw na rin naman ang nagsabi, di ba? Sira na ang buhay mo. Eh di sumama ka na sa amin. Madami pa kaming puwersa. Si Alberto lang ang puwersa ninyo. Ngayong mababalik na si Alberto sa kulungan, wala na kayong lakas. Alam mo, yan ang problema sa inyo. Ina-underestimate ninyo kami. Marami kaming taon ni Alberto. Makinig ka sa radyo ngayon. Binabalita na. Napadukot na namin ang misis ni Amores. Patay na siya. Malamang nga ngayon, pinagpipiesta na yung mga isda eh. Kaya
Sana wag na wag mo kaming iismulin. Ang naiwan ni Alberto sa amin, kaya pang magpaumpisa ng gera. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Nakaligtas pa rin kayo. Alam mo naman ang sinasabi nila tungkol sa masasamang damo, hindi ba? Kailangan ka namin ngayon. Alam mo ba pwede ko kayo pahuli, Phoebe? At pwedeng-pwede ko pa rin guluhin ang buhay mo. Sige. Papayag ako sa gusto niyo, pero sa isang kondisyon. Ang problema ko kay Rafael, dapat magawa niya na ng paraan. Tinatago mo to sa akin? Kung di pa dumaan dito si Rafael, di ko malalaman postpone ang kasal ninyo? Mapat ko naman itatago sa inyo. Nakalimutan ko lang. Eh, syempre, ang dami nangyari sa ating sunod-sunod, di ba? Pinaka-importanting okasyon ng buhay mo, makakalimutan mo? Maisipin mo na lang to, ha? Para sa inyo din naman yun eh. Hindi pa kayo magaling. Si Ate Lucina nasa ospital pa, kailangan magstay ng 1 linggo. O, tapos nawalan pa ako ng isang sponsor. Hindi pa dapat pag-isipan talaga to? Eh, ano naman sabi ni Carlito dito? Wala naman siyang pakialam sa desisyon ko eh. Katunayan yan nung hino-hostage tayo. Pinalaya na ako ni Carlito. Iluminada, napakalaki naman yata ng hinihingi mo. Nababasa ko naman sa dyaryo ang sinasabi nila na political gimmick na lang daw ang ating pag-detain kay Alberto sa ospital. And because of this po, nagkakaroon ng faction ng mga taong bayan. Pati sila namumroblema kung saan dapat magpagamot si Alberto. And can you imagine, pag lumabas na ang possibility of presidential pardon para kay Alberto, ay nako. Can you imagine the repercussions there? Correct, ma'am. Then we'll make everything quiet. Iluminada naman. Nasa presidente na si Leandro. Nakatutok ang buong bansa sa kanya. Hindi na pwede itong mga secret deals natin. Eh, sino nagsabi sa'yo? Dito mismo sa palasyo, ginagawa ang pinakamaraming sikretong usapan. Buhay pa kami at hindi na ulit makatakas si Alberto Montemayor. Pero nagpapasalamat din kami at bilang kasapi pa rin ng partido ni President Montemayor na nagbitaw naman ng salita na kung pwede ipapato ng justisya lamang kay Alberto. Of course, I disagree with my brother. Well, you see. My sister might disagree but she'll still follow my orders kasi ako pa rin nag-isang lalaki ng pamilya Valian. Is it true that there will be a big mass action sa libing ng tiyahin niyo against the president? Actually, marami na rin lumapit kay Lola about this, but she turned it down. And ulitin ko, kapatid pa rin kami ni President Montemayor. But if the rallyists want to join the burial, Well, they will be allowed to do so. Pero kung isasama pa rin nila yung mga political rally na yan doon sa libing ng tiyahin ko, ako na mismo kakausap sa kanila. Thank you. Thank you. Gusto kong kausapin mo si Leandro at pilitin siyang magbigay ng presidential pardon kay Alberto. Isa itong pag-uutos sa'yo, Alicia. At wala kang makukuhang kapalit dahil nakuha mo na ito noon pa. Hindi ko gagawin. Pero sa Camila, hindi mo ba naiisip na sa dinami-daming kalokohang ginawa ni Alberto, ikaw lang ang hindi ginalaw ng kuya mo? Puro kasamaan ang natatandaan sa isang tao, pero ang kabutihang nagawa, nakakalimutan. Si Alberto nag-alaga sa iyo nung bata ka para sa kanila. Nung bata pa ang aking anak, mas makaama siya kaysa sa akin. Kaya siyang tumulong sa mami mo na pumunta sa ospital nung ipapanganak ka. Si Alberto rin ang unang lalaking humawak sa iyo nung isilang ka. Hindi si Leandro at hindi ang Tito Emil mo. Si Alberto. Totoo ba yun, Ma? Kaya ka nabuhay ng ganito katagal. Dahil kay Alberto rin. Kung anong iuutos ng batas, Luminada, wala akong pakialam. Alicia, lagi ko naririnig sa iyo ang salitang mahiya, delikadesa. Ikaw naman kaya ang mahiya paminsan-minsan at magbayad ka ng mga pagkakautang mo.
pa tinanong sa akin ng reporter yung tungkol dyan sa rally na yan. Hindi pa makakapagsinungaling. Pero tama ka rin, Carlito. Hindi ko sila pinayagan. Eh, kaya ako na naman sinabi kay Lola yun dahil inuunahan mo na naman siya sa interview natin. Ulitin ko, ako pa rin nag-iisang lalaki dito sa pamilya na to. Kaya desisyon ko pa rin masusunod sa bahay na to. Pero ito naman ang sasabihin ko sa iyo, Carlito Valiente. Sa mga desisyong ukol dito sa ating bahay, pwede kang makialam. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ako na ang vice-presidente ng Pilipinas. Iba yon. Kaya kung ano man ang gagawin kong mga desisyong politikal, wala kang magagawa. Oh, kailan daw akong pwedeng dumalaw kay Leandro? They're arranging the schedule. Pero wala ka bang balak bumisita kay Alberto? After all, mas malaki ang pakinabang mo sa kanya, no? Wala na, Charina. Sunog na ebidensya. Ang kailangan ko lang makausap ay ang kanyang ama. Kung kakausapin ka niya. Charina, sabi nga ni Crisanta, in politics, kahit sino pwede maglaro. Tomas, ayoko na makipaglaro sa'yo. I want a divorce. Divorce? No way. I will never give you a divorce. I see. Si Kuya Alberto ang nag-alaga sa akin ng bata ako. Hindi ko rin alam yun. Siya yung tumulong kay Mami nung pinapahanap kami ni Tita Ilaminada. May kabutihan din pala nagawa yun eh. Pero siya pa rin yung pumatay sa magulang ko. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang ako na bayaran ko ng kabutihan yung ginawa niya para sa akin? Pagbabayaran naman niya sa batas kung ano man ginawa niya sa inyo eh. Alam mo, Rosa Camila, maunawaan naman kita eh. Pero hindi ko tanggap yung explanation mo. Ito na lang ang tanggapin mo. Kung hindi dahil kay Kuya Alberto, hindi sana ako nabuhay. Hindi sana tayo nagkakilala. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo rin yan kay Kuya Alberto? Magkakalala nga tayo. Hindi naman tayo pwede magsama. Carlito, tayo naman may kasalanan nun. Hindi na si Kuya Alberto. Sir, Yes. Rowena Lugares sa Philippines Today. Sino pong nangangasiwa ng gobyerno habang may sakit ang presidente? Well, of course, his cabinet members and his vice president are in contact with him. Diba kailan ba natin matatago to? Hanggang kaya. Sayang naman ang tinagal ko dito sa Malacanang during the term of Crisanta Defensor kung hindi natin kaya to. Eh, paano yung mga appointments ni Daddy? We will find a way to handle them. Kasalukuyang dinadala na sa huling hantungan ang labi ni Doris Valiente, kapatid ng napaslang na congressman na San Dionisio na si Carlos Valiente at tiyahin ng mga apo ni Vice President Romina Salgado.